mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare. Ano po ba ang magagawa natin dyan, Attorney V? Kung ikaw ay, ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin? O ikaw na lang po as senator in 2025. Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo. Bantayan natin yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? Relate ulit natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman, pati mga yung PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer, dapat yan laging may perang tutus-tus para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila. Yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Whether that is true or not, it only shows na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayon may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos na mga private hospital association members. Dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan kawawa na naman. Ang mga taong bayan. Dahil, kung ikaw naman ay pribado, Maharlika, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, ang kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan, nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para ponduhan. Ito ang isa pang nakakagali. Para ponduhan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas. Yung kanilang pork barrel funds, yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng Kaya nga. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device. Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Kung hindi man 100%, 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. Correct. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors. Or, pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakialaman yung 90 billion pesos ang PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount,
baka ang out-of-pocket expense ng mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang. Yeah. O 35% na lang. Or 30% na lang. That's a lot of savings. Especially sa mga indigent patients. Especially sa mga senior citizen. Ang katotohanan, Marlica at mga kababayan, marami sa ating mga Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit dyan, yung natitirang pera niyan, ibinayin sa ospital, dulo na yan. Wala nang karugtong yan. Mauuwi na sila sa isang buhay na napakahirap. Yan. Kaya, yes, correct. Tama. Kayo PhilHealth, babanatan din kita, mga tanga din kayo mga taga PhilHealth Malaki pala ang pera na napundo ninyo, na naipon ninyo, na likom ninyo, pero wala kayong binigay na mga maaayos na para sa kapakanan ng mga PhilHealth members. Ang ginagawa ninyo, nagpapakagago kayo sa gobyernong bangag na kinukuha yung pundo ninyo. Kita nyo? Mismo si Attorney Vic na mayroong private hospital na sinisingil, may utang pa pala kayo na 4 billion na hindi nyo pa binabayaran. Kung hindi nyo babayaran yung utang ninyo na 4 billion sa private hospital, sino ang maghihirap? Di yung mga taong bayan pa rin. Kayong mga taga PhilHealth, nilagay kayo dyan para isipin ninyo ang healthcare ng mga mahihirap, lalo na yung mga senior citizen. Hindi kayo na magpapadikta sa gobyernong ito. Isaksak nyo sa utak ninyo na yung pirang nilaan dyan, contribution yan ng mga Pilipino, ng mga membro. Dapat bigyan nyo sila ng maayos at malaking benepisyo na makukuha nila in case kung magkasakit sila. Ngayon, rampant talamak ang mga may sakit sa hospital na nahihirapang makabayad. Pero yung 90 billion na pira na nandyan na pundo, ibinigay ninyo sa bangag na gobyernong ito. Kundi ba kayo mga jutang ginimis dyan na mga PhilHealth kayo, nasa posisyon. Iisipin ninyo mga taga PhilHealth lagi ang mga taong may sakit na hindi kayang magpa-hospital. Marami ngang mga Pilipino, halos 80% sigurong mga Pilipino na ayaw magpa-check up dahil nga walang pambayad sa pagpa-check up at walang pangbayad sa doktor. Dahil nga kasya-kasya lang yung mga sahod nila. Wala silang budget na para pang pa-check up nila. Kaya makikita mo na lang, biglang inatake na, bigla nang natigok dahil lumalala na yung sakit nila. Tapos ganyan pa ang ginagawa ninyo. Ayusin nyo yan dahil yung perang yan, galing naman yan sa mga contributors sa mga PhilHealth members. Unahin nyo, tingnan at ipalawak ninyo yung programa sana ninyo na para ang makabenepisyo ay ang mga PhilHealth contributor, yung mga members na mayroon silang maayos at maaasahan kapag sila'y nagkasakit. Hindi yung kahit members na sila ng PhilHealth, nagdadalawang isip pa, magpa-check up, magpa-hospital dahil kunting katiting lang ang babayaran ninyo, mga PhilHealth kayo, jutang ginima ninyo. Mayroon palang 90 billion na pira dyan tinatago ninyo, hindi nyo ginagamit para sa mga mahihirap nating may mga sakit. Na marami ngayon ang nagtitiis ni antibiotic, ni painkiller, nahihirapang bumili. Hindi na lang ninyo sana ibigay yan. Lahat ng mga PhilHealth members, katulad ng mga antibiotic, painkiller, mga wheelchair, kung ano-ano pa yung mga kapakanan ng mga kunti-kunti, sana ibibigay ninyo dyan as free sa mga members para naman matuwa, masaya ang mga PhilHealth members na mayroon siyang maaani. Hindi yung tinatago ninyo ang pundo, tapos nagpapagago kayo sa gobyerno na binibigay ninyo sa kanila, kundi ba kayo mga
Walang jutak, kundi ba kayo mga vovo din dyan, mga taga-PhilHealth. Unahin nyo ang mga Pilipino, hindi ang gobyerno ang isipin ninyo. Ang mga mahihirap na mga Pilipino ang gampanan ninyo, mga taga-PhilHealth. Mga walang hiya din kayo, wala kayong utak. Unahin nyo ang mga mahihirap na may mga sakit na nahihirapang magpa-hospital. Yun sana. I-announce nyo yung mga programa ninyo para ma-encourage yung mga mahihirap na magpapagamot, magpapa-check up. Sana bigyan nyo ng maayos na benepisyo, tang ina ninyo. Nakakagigil kayo. Ngayon, binalik ninyo yung 90 billion kay Bangag. Makukuha nyo pa ba yun? Mga ano din kayo, walang hiya din kayo. Dapat umalis kayo dyan. Magsialisan kayo dyan, mga staff ng taga-PhilHealth. Wala naman kayong isip na para sa mga mahihirap, kundi iniisip nyo, nagpautok kayo sa gagong bangag na gobyernong ito, na mga kawatan. Laming mga kawatan na bangag lang hiyang gobyernong ito. Kaya tama, marami ang, sabi ni Vic Rodriguez, marami na ang halos sumurinder. Na nawalan na ng gana sa Pilipinas. Dahil ang kalakaran ng Pilipinas puryagaba ang mga gobyernong nakaupo. Yun. Mga walang hiya, kapal ng mukha, lalo na ang korupsyon. Mga kawatan, karamihan.